Mabuhay! Ako si Emir at tayo muling magbalik tanaw sa nakaraan. Lost media. It's everywhere. Lahat pwedeng mawala. Kahit lugar. Oo. Kaya, lost places ulit. HQ. Headquarters ng mga dyaryo. Manila Bulletin na lang ang natira. Nasa Intramuros. The Manila Times, gigibain na yata. Intramuros bago ang World War II. Pinag-usapan ko na ang Liberation, Battle of Manila, noong 1945. Buong Intramuros ang wasak. Walang natira bukod sa San Agustin Church. May mga gusaling itinayo ulit tulad ng Manila Cathedral, Ayuntamiento de Manila, City Hall. Hindi yung may Big Ben, yung may tore ako sa nag-oopisina si Yorme. Colegio de San Juan de Letran at Fort Santiago. Bumalik kahit gaano katagal man ang hinintay. Subalit, maraming nanatiling alaala na lamang. Lumipat na ang Santo Domingo sa QC, ang San Francisco sa Makati, ang mga Recoletos ng San Nicolas Tolentino sa San Sebastian sa Quiapo, ang mga Jesuita ng San Ignacio sa Church of the Jesu sa Ateneo, di Ateneo, at ang Lourdes Church sa Cubao, QC. Hindi na rin bumalik ang Santa Catalina, Santa Isabel, Beaterio de la Compañía, Uste, na ngayon nasa Espanya na, at ang Ateneo ni Lodi Rizal. May mga kolehiyo at universidad namang pumalit. Lyceum, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila o PLM, PNTC colleges. Kaya ang pinakamatandang bahagi ng Maynila ay puno pa rin ng kabataang pag-asa ng bayan. Nasa Intramuros nga rin pala ang DOLE, Department of Labor and Employment, at COMELEC, Commission on Elections, sa Palasyo del Gobernador. Arkitektura ni Andres Luna de San Pedro. Buhay pa ang Reina, First United, at Natividad. Wala na ang Crystal Arcade. Jacobo Zobel Mansion. Ewan kung sa Dewey, Rojas Boulevard, o Ermita to. At tirahan ni Alfonso Sobel. St. Martin Funeral Homes. San ba dapat iakyat ang labor cases? Diretso ba sa Korte Suprema? O dapat sa Court of Appeals muna? Yan ang dahilan kaya inaaral ng law students ang pasya sa St. Martin Funeral Homes versus National Labor Relations Commission. Ang tanong, nasaan ang St. Martin? Sabi sa pasya o decision, unang isinampa ang reklamo ng illegal na pagtanggal sa trabaho, illegal dismissal, sa National Labor Relations Commission Regional Arbitration Branch No. 3. Ibig sabihin, nasa Region 3 ang St. Martin. Pero saan mismo? Walang company record sa SEC eh. Mukhang sole proprietorship, solo business ito. Repador. Gumuho ang gusaling ito sa Real Quezon noong 2004 matapos ang pag-ulang dala ng sunod-sunod na bagyo. Tapos sasabihin natin the Filipino spirit is waterproof. Bakit kasi walang nagbago? Alam naman natin ang sagot dyan. Pagdating ng Winnie, bumigay na ang gusali. Maraming nalibing kasi doon sila sumilong, nag-evacuate. May 4 na na-rescue matapos ang 10 araw. Na MMK ito, napanood pa nga namin eh. Yun nga lang, lost media. Ewan ko, in-upload na ng ABS.
mga bayan sa Taal. Hindi lang Pantabangan sa Nueva Ecija ang lumubog na bayan sa Pilipinas. Tinatag ang page ng KMJS na yan sa post na ito mula sa pre-lockdown 2020 nung nag-aalboroto yung Taal nung January. Nakadetalye sa aklat ni Thomas R. Hargrove, The Mysteries of Taal, ang mga bayang nilubog ng volcanoception na Taal. Sitio Pareahan. Halos nalubog na sa Manila Bay noong pre-lockdown 2020 dahil di umano sa bagyong Pedring, sobrang paggamit ng groundwater at pinalala ng pagtaas ng dagat dahil sa global warming. Bangko Filipino. Subok na matibay, subok na matatag, subok na mapasara siguro. 2 beses nang pinasara yun eh. Nako, pangbitin serye ang kwentong yan. Pinasara agad, pero paano na yung mga empleyado at mga depositor? Bakit naglaho ang Bangko Filipino? Parang Orient Bank din ba? Dahil ba sa BF Homes? Ayan, gets nyo na kung saan galing yung BF sa BF Homes ha? Dahil ba sa Happy Savers Club? Interesado ba kayo sa napaka-boring na bitin serye tungkol dyan? Kung oo, siguro kaya nung tiyagain yung pila na tinaga namin nun, maliit pa kami nung kapatid ko. Nakapila kami, kasama namin mama namin, sa labas ng branch ng Bangko Pilipino sa Ayala para lang mabawi yung nakadeposit na pera. O yung susunod na bangko yata yon, Unitrust Development Bank. Isa ring bitin serye. Pinasara noong 2002 pero may mga plot twist, what a twist, na umabot hanggang lockdown 2020. Naugnay ang Unitrust sa hapong si Genta Ohami, Genta Ohami siguro, na hinahanap ngayon ng Obscure and Lost Media Philippines, OLMPH. Naku, hiwalay na bitin serye pa to. SEC registered pa more. Mga bangkong nilamon. Gusto kong gawan to ng mahabang Emirs bitin pero wala eh. Kailangan full-time fun employed ako para magawa yun. Oh well, papel. Nilamon, merger. Hindi ipinasara ng pamahalaan. Di tulad ng mga bangkong binanggit ko kanina. Isa sa nilamong bangko ang Far East Bank and Trust Company. Ano pa? Fayati Bank na naging City Trust Bank. Associated Bank. Associated. Potato. Prudential Bank. Solid Bank. iBank. PCI Bank. Equitable Bank. Equitable PCI Bank. United Coconut Planters Bank. Dahil sa The Coconut Nut. Allied Bank. At Robinsons Bank. Ito pa isang bangkong pag-uusapan natin Manila Seedling Bank. Bangko pero hindi ng pera. Bitin serya din to. Pinasara kasi mas kikita sa amilyar, real property tax, kung commercial land. Ano pinalit sa plant nurseries at tindahan ng mga tanim? Yung parte nito sa corner ng EDSA at Quezon Ave, subway na. Pero sabi ng Manila Seedling Bank Foundation, lumihis daw subway. Kaya ano ba talaga kuya? Kuya Boji? Ano ang mga ala-ala nyo sa mga lugar na binanggit ko? Halos NCR lang yung mga nabanggit ko ngayon. Ano pa ang mga nawawalang lugar sa inyong
mga lugar section. I-komento sa YT page ng video na ito. Mag-like at subscribe, mag-comment, i-share nyo ang bidyong ito, suportahan ang Baliktanaw or Emir's Biten sa Patreon o sa PayPal o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Salamat po hanggang sa muli at ingat!